Kabanata 2601. Walang katapusang pinahirapan si Walanus sa Swordmaster. Gayunpaman, ang Swordmaster ay tila walang alam. Dahil wala siyang sinabi. Mula sa loob ng madilim at mamasa-masa na piitan ay nanggagaling ang matinding hiyawan. Nang makitang nag-aatubili ang Swordmaster na magsalita, hindi siya pinansin ni Walanus at pumasok sa isa pang piitan. Sa kabilang dungeon, nakaupo si Shiana sa isang lotus position sa lupa. Kahit na siya ay nasugatan at ang kanyang cultivation base ay selyado na. Gayunpaman ay nagpapakita pa rin siya ng aura ng isang maharlika sa kabila ng pagkakakulong. Malinaw ang kanyang isip, at naririnig niya ang masakit na sigaw ng Swordmaster. Lumapit si Walanus sa kanya at malamig na sinabi, tulad ng inaasahan ng isang empress, pinapanatili mo ang iyong kalmado kahit na ikaw ay isang bilanggo. Sinulyapan siya ni Shiana at sinabing may composed na ekspresyon. Walang silbi. Walanus, wala akong ideya kung paano mo nagawang baliwalain ang sumpa ni Sangria. Ngunit siguradong hindi ako ikaw ang nakatadhana. Tanging ang nakatadhana lamang ang maaaring makamit ng patnubay ni Sangria. Ang Sangria at ang Crepe Myrtle Sword Pavilion ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ngunit walang sino man ang nakakuha ng probidensya. Haha, napangiti ng mahina si Walanus at sinabing, sa totoo lang, hindi ako ang nakatadhana. Gayunpaman, si James ang nakatadhana, at nakatakdang taglayin ang probidensya nito. Sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya na makakuha ng probidensya at pagkuha nito mula sa kanya. Lahat ay magiging akin sa huli. Nang marinig ito, natahimik si Shiana, pinaalalahanan siya ni Walanus. Kamahalan, dahil ikaw ay isang taong may mataas na katayuan. Hindi ko nais na gawing mahirap ang mga bagay para sa iyo. Bakit hindi mo sasabihin sa akin ang lahat ng iyong nalalaman? Interesado lang ako sa walang katulad na swordsmanship at curse magic. Hindi ako interesado kundi ang buhay mo at hindi rin ako umaasa na maging akin ka sa kabila ng iyong nakakamanghang kagandahan. Wearing a calm expression, Shiana asked, ano ang gusto mong malaman? Ang impormasyon ay hindi ko pa alam. Sabi ni Walanus, pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni. Sinabi ni Shiana, ang Swordmaster ay walang alam sa mga bagay na ito. Kaya paki-release siya, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng gusto mong malaman. Nang marinig ito, casual na ikinaway ni Walanus ang kanyang kamay. At lumitaw ang mga itim na karakter mula sa loob ng Swordmaster na nasa tabi ng piitan. Samantala, ang Swordmaster ay bumagsak sa lupa at nawala ng malay. Tumingin si Walanus kay Shiana at nagtanong, is this satisfactory? Huminga ng malalim si Shiana at sinabing, sa totoo lang, may pamana ng swordsmanship sa Crepe Myrtle Sword Pavilion. Gayunpaman, may ilang item na kailangan mo para makuha ang mana. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Walanus habang nagtanong, ano ang kailangan ko? Ni Shiana, una, kailangan mo ang banal na espada ng Crepe Myrtle Sword Pavilion na ipinasa ng matagal na ang nakalipas. Ang espada ay tinatawag na Crepe Myrtle Divine Sword. Sinabi pa riyan, kailangan mo ang Imperial Jade Seal ng Sangria. Kapag nakuha na ito ng nakatakdang isa, dalawang item, maaari niyang buksan ang mana ng swordsmanship na nakatago sa loob ng Crepe Myrtle Sword Pavilion. Sinabi sa kanya ni Shiana ang buong katotohanan. Magaling. Pupunta ako kaagad sa Sangria Palace at kunin ang Imperial Jade Seal at ang Crepe Myrtle Divine Sword. Umiling si Shiana at sinabing, walang silbi. Ang Sangria ay nabura sa mapa ng maraming beses sa kasaysayan. Dahil dito, matagal nang nawala ang Imperial Jade Seal. Kahit na wala akong ideya kung saan ito matatagpuan sa ngayon. Ganoon din para sa Crepe Myrtle Divine Sword.
na walang ideya ng Crep Myrtle Sword Pavilion kung nasaan ito. Pinaglalaroan mo ba ako? Galit na galit. Iwinagayway ni Walanus ang kanyang kamay at kinalagkad si Shiona, na naka-lotus position sa lupa. Pataas. Hinawakan siya sa leeg. Malamig niyang sinabi, I'm warning you, Shiona, don't you dare mess around with me. Bagamat nasa panganib ang buhay ni Shiona, hindi siya natakot. Nagsalita siya sa mahinang boses. Sinasabi ko ang totoo. Sa paghahanap ng Crep Myrtle Divine Sword at ng Imperial Jade Seal ng Sangria, maaari mong bitawan ang selyo ng Sword Pavilion at makuha ang mana ng swordsmanship. Kapag nakuha mo na ang mana, ang curse natural na lalabas ang magic. Huminga ng malalim si Walanus at casual na inihagi si Shiona sa lupa bago tumalikod para umalis. Pagkatapos, bumalik siya sa main hall. Nag-iisip. Umupo siya sa pangunahing upuan at nag-isip. Bumalik siya sa pag-iisip pabalik sa mga sinabi ni Shiona. Iniisip niya kung mapagkakatiwalaan niya ito. Kabanata 2602. Isang sentimos para sa iyong mga iniisip. Dumating ang isang boses at pinutol ang pag-iisip ni Walanus. Inayos niya ang sarili at inangat ang ulo. Isang magandang babae ang naglalakad palapit sa kanya. Pumasok siya sa bulwagan. Umupo sa mga hita nito. At lumukso sa yakap niya. Ibinuka ni Walanus ang kanyang mga braso para yakapin siya. At sinabing, narinig ko mula kay Empress Shiona na ang Sangria ay may Imperial Jade Seal. Gayunpaman, matagal nang nawala ang selyo. Ganoon din ang Crep Myrtle Divine Sword na taglay ng Sword Pavilion. Bahagyang tumango si Yanina at sinabing, wala akong alam tungkol sa Imperial Jade Seal. Ngunit narinig ko ang tungkol sa Crep Myrtle Divine Sword. Ang Sword Pavilion ay minsan ay nagkaroon ng banal na espada. Ngunit ayon sa mga talaan ng mga sinaunang teksto, ang pavilion ay pinunasan off the map once. Mula noon, ang Divine Sword ay hindi na makikita. Walang nakakaalam kung sino ang kasalukuyang may hawak ng espada. Nagtanong si Walanus, ang Crep Myrtle Divine Sword at ang Imperial Jade Seal ba ay susi sa pagbubukas ng selyo ng Sword Pavilion? Umiling si Yanina at sinabing, hindi ko alam. Magtatanong ako kay Swordmaster. Tumayo si Walanus at muling tinungo ang Tipaitan. Sa pagkakataong ito, tuluyan na niyang pinaghiwalay ang Swordmaster kay Empress Shiona. Ang dalawa ay hiwalay na ngayon sa isa't isa. Sa piitan, ang Swordmaster ay nakahiga sa madilim at mamasa-masa na selda. Ang kanyang mukha ay mapotla. May mga baka ng dugo sa kanyang labi. At mahina ang kanyang pulso. Gayunpaman, bilang isang sage, hindi siya mamamatay ng ganoon kadali sa kabila ng matinding pinsala. Tumayo si Walanus sa kanyang harapan at malamig na sinabi, narito ako para magtanong sa iyong mga katanungan tungkol sa Crep Myrtle Divine Sword. Nang marinig ito, ang Swordmaster ay umungol lamang at hindi siya pinansin. Gumapang ang ngiti sa mukha ni Walanus habang sinasabi niya, babae ka, Swordmaster. Dapat mong malaman kung ano ang pinakamahalagang bagay sa isang babae. Ito ang iyong huling babala. Magsalita ka. Kung hindi, pagkatapos niyang magsalita, iwinagayway niya ang kanyang kamay. At malakas na enerhiya ang naipon sa kanyang palad. Pinunit ng enerhiya ang damit ng master ng sword at ipinakita ang kanyang maputi at pinong balat. Tumigil ka. Ang Swordmaster ay natatakot. Nakangiting sabi ni Walanus, come on, tell me the truth. I promise I won't do anything to you. Huminga ng malalim ang Swordmaster at sinabi pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni. Ang Crep Myrtle Divine Sword ay matagal nang nawala. Kailan at paano? Tanong ni Walanus. Ang Swordmaster ay nagsabi, hindi ako masyadong sigurado. Ang silid ng silid aklatan ay may mga talaan ng pangyayaring ito sa mga sinaunang teksto. Kung hindi ka naniniwala sa akin,
Maaari kang pumunta at tingnan ang iyong sarili. Tanong ni Walanus. Paano nga ba ito nawala? Ang Sword Master ay nagsabi. Sa mga makasaysayang talaan, ang Crep Myrtle Sword Pavilion ay tumawid sa isang makapangyarihang tao na sumalakay at nilipol tayo. Sa huli, inagaw pa niya ang Crep Myrtle Divine Sword. Nagtanong muli si Walanus, may kaugnayan ba ang Crep Myrtle Divine Sword sa pamana ng swordsmanship ng Sword Pavilion? Ang Sword Master ay umiling at sinabing, hindi ko alam. Maraming tanong si Walanus. Gayunpaman, mukhang kaunti lang ang alam ng Sword Master tungkol dito. Pagkatapos, tumungo siya sa silid ng silid-aklatan at natagpuan ang mga sinaunang teksto na binanggit ng Sword Master. Matapos basahin ang mga talaan, nagawa niyang patunayan ang mga pahayag ng Sword Master. Ang Crep Myrtle Sword Pavilion ay nabura sa mapa matagal na ang nakalipas at hindi lang isang beses. Ayon sa mga tala ng sinaunang teksto, ang kumuha ng Crep Myrtle Divine Sword ay isang individual na nagngangalang Zebir Omar. Gayunpaman, walang nabanggit na mga tala ng panahon ni Zebir Omar. Maraming tanong si Walanus. Kabanata 2603. Matapos patunayan ang mga pahayag ng Master ng Sword, tumalikod si Walanus para umalis at bumalik sa Yanina Peak upang talakayin kay Yanina ang kanilang susunod na hakbang. Walanus, ang Sangria ay inaatake ng mga puwersa ni Corinth. Kung magpapatuloy ito, ang Sangria ay malilipol sa susunod na ilang taon. Kapag bumagsak ang Sangria, ito ay lubhang makakasama sa iyong paghahanap para sa Imperial Jade Seal at sa Crep Myrtle Divine Sword. Napuno ng pagkabalisa si Yanina. Samantala, walang pakialam na nagtanong si Walanus. Ano ang plano mo? Kung gayon, parang medyo natakot si Yanina kay Walanus. Maingat niyang sinabi. Sa palagay ko ay dapat muna nating patatagin ang Sangria bago hanapin ang Imperial Jade Seal at ang Crep Myrtle Divine Sword. Dahil ang Empress ng Sangria ay nakulong. Ang priority natin ay ang pumili ng ibang tao upang mamuno. Sinulyapan siya ni Walanus at malamig na nagtanong. Hindi ka ba masyadong desperado para maging Empress? Nagmamadaling sinabi ni Yanina, Wala akong anumang interes sa pagiging Empress. Naniniwala ako na kailangan mo ng tulong ni James para gumana ang plano mo. Magagawa natin si James na Emperor ng Sangria at manipulahin siya para magpadala ng mga lalaki para hanapin ang Imperial Jade Seal at ang Crep Myrtle Divine Sword. Nawala sa pag-iisip si Walanus. Dahil matagal nang nawala ang Imperial Jade Seal at ang Crep Myrtle Divine Sword. Halos imposibleng hanapin sila ng walang anumang mga pahiwatig. Hindi madapa si Sangria bago mahanap ang kanilang kinaroroonan at makuha ang Providence. Kaya, naniniwala siya na ang iminungkahi ni Yanina ay makatwiran. Sige, susundin namin ang plano mo. Gagawin natin si James na Emperor ng Sangria. Gayunpaman, bago iyon, kailangan muna nating pumili ng bagong Swordmaster para sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Bagamat ipinangako ko sa iyo ang posisyon ng Sword Guru, kailangan mong hikayatin ang iba pang mga elder ng sekta ng mag-isa. Lilipulin ko ang mga nang-ahas na hamarang sa akin. Pinisil ni Walanus ang kanyang mga hita at nakangiting sinabi. Gusto ko ang mga masasamang babae na tulad mo. Resolve the Crep Myrtle Sword Pavilion's matter on your own. I'll go make James the Emperor of Sangria. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya para umalis. Muli siyang nagtungo sa piitan at nakilala si Shiana. Naka-lotus position si Shiana sa lupa. Namumutla ang mukha. Tumingin kay Walganas sa harap niya. Mahina hong sinabi niya. Nasabi ko na sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Ano pa ang gusto mo? Napangiti si Walanus at sinabing. Nasa panganib ang Sangria. Bago lumitaw ang Providence. Hindi ko hahayaang masira si Sangria.
Nation, hayaan si James na harapin ang krisis ni Sangria at hanapin ang nawawalang Imperial Jade Seal. Gawing emperador si James. Napatingin sa kanya si Shiana ng kakaiba. Akala niya ay interesado si Walanus na agawin ang titulong emperador para sa kanyang sarili at hindi niya inaasahan na sasabihin niya ang ganoong bagay. Oo, gawin mong emperador si James. Hindi mahuhulog si Sangria sa pagtulong ko kay James. Sabi ni Walanus, sige, samasang-ayon ako sa mga kahilingan mo. Nang walang anumang pag-aalinlangan. Sinabi ni Shiana, bitawan mo ang aking selyo ngayon upang makapaglabas ako ng isang lihim na kautusan. Kapag nailabas ko ang kautusan, ang bawat tao sa Sangria ay susunod sa bawat utos ni James. Hindi nag-alala si Walanus na samantalahin niya ang pagkakataong tumakas. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa lakas sa pagitan nila ay napakalaki. Kahit na kailangan niyang bitawan ang selyo nito, hindi siya natakot. Inilabas niya ang selyo ni Shiana. At maaari niyang pansamantalang gamitin ang Sage Energy. Habang gumagalaw ang kanyang isipan, isang gintong balumbon ang lumitaw sa kanyang kamay. Pagkatapos, binuksan niya ang scroll, na-catalyze ang Sage Energy, at nagsulat ng ilang salita dito. Pagkatapos, ibinigay niya ang balumbon kay Walanus at sinabing, inilabas ko ang utos. Kunin ang utos at magtungo sa Sangria Palace. Gagawin na ngayon ang lahat ng opisyal si James bilang bagong emperador. Habang sumilay ang ngiti sa kanyang mukha, sinulyapan ni Walganas ang scroll bago muling tinatakan ang cultivation base ni Shiana. Habang gumagalaw ang kanyang isipan, isang gintong balumbon ang lumitaw sa kanyang kamay. Kabanata 2604. Habang hawak ang utos, umalis si Walganas sa piitan at hinanap si James. Nang makita niya si Walganas, tanong ni James, anong problema? Walanus. May problema ba? Nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Sinabi ni Walanus, nakatanggap lang ako ng balita na umalis na si Empress Shiana at ang Crep Myrtle Sword Master. Naiwan. Naguguluhan na tanong ni James. Saan sila nagpunta? Sumagot si Walanus. Nag-iwan ng mensahe si Empress Shiana na nagsasabi na nalaman niya na para makuha ang swordsmanship inheritance ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Kailangan muna nating kumuha ng dalawang item, ang Crep Myrtle Divine Sword at Sangria's Imperial Jade Seal. Gayunpaman, dahil ang dalawang bagay na ito ay matagal nang nawala, lumabas sila upang hanapin ang mga ito. Talaga, nagdududa si James. Eto, tingnan mo. Kinuha ni Walganas ang kautusang inilabas ni Shiana. Tinanggap ni James ang scroll at binuksan ito. Sa sandaling iyon, ang mga karakter sa scroll ay nabuhay at dahan-daang nagkatawang tao upang bumuo ng isang figure. Si Shiana iyon, nakatayo sa harap ni James. Nagsalita si Shiana sa malambing na boses. Ako si Shiana Sadie. Ang nakatadhana ay lumitaw, para mailabas ang seal ng Crep Myrtle Sword Pavilion. Ang nakitang nangyari ng Sangria's Imperial Jade Seal at ng Crep Myrtle Divine Sword ng Sword Pavilion. Sa kasalukuyan, ang Crep Myrtle Sword Master at naghahanap ako ng mga item. Gayunpaman, ang Sangria ay nasa malalim na panganib habang nagsasalita kami. Dahil ang bansa ay hindi maaaring walang pinuno. Ipinapasa ko ngayon ang aking posisyon kay James Caden. Ang nakatadhana. Ang bawat mamamayan ng Sangria ay dapat sumunod sa kanyang bawat utos mula ngayon. Pagkatapos magsalita, unti-unting nawala ang kanyang figure. Isinara ni James ang scroll. Nakangiting sabi ni Walganas, tingnan mo, nagsasabi ako ng totoo. Naiwan ito ni Empress Shiana. Nang umalis sila para hanapin ang Imperial Jade Seal at ang Crep Myrtle Divine Sword. Iniwan kanya bilang emperador ng Sangria. Congratulations, James, or should I say, Your Majesty. Si James,
Gayunpaman, ay may suot na pag-aalala sa kanyang mukha. Emperador, hindi niya nais na maging emperador ng Sangria. Bukod dito, si Sangria ay kasalukuyang inaatake ni Corinth. Sa ngayon, tila isang mahirap na gawain. Bakit parang ayaw mo, James? Nang mapansin ang ekspresyon ni James, tanong ni Walganes. Well, tumango si James at sinabing, hindi ko kailanman ginusto na maging emperor. Ang ibig sabihin ng pagiging emperador ay pagbabalik tanaw sa mga responsibilidad ni Sangria. Ngayong si Sangria ay inaatake ni Corinth. Kailangan itong linisin ang kalat. Tinapik-tapik ni Walganes ang kanyang likod at nakangiting sinabi, huwag kang mag-alala, ipaubaya mo lang sa akin ang lahat. Walang dapat ipag-alala tungkol sa isang Corinth lamang. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng ating mga puwersa, maaari ring pa nating sakupin ang mundo. Si Walganes ay nagtitiwala sa kanyang lakas. Kinailangan niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang matulungan si James upang makakuha ng hindi kapani-paniwalang pag-aalaga. James, dahil inuminate ka ni Empress Shiana sa posisyon, hindi mo siya dapat binaygo. Ayon sa plano ni Walganes, binalak niyang gawing emperador muna si James at lutisin ang krisis na kinakaharap ni Sangria. Pagkatapos, hahanapin niya ang Imperial Jade Seal at ang Crep Myrtle Divine Sword. Dahil ang mundong ito ay nabuklod, ni isang buhay na nilalang ay hindi makaalis. Kaya, ang Imperial Jade Seal at ang Crep Myrtle Divine Sword ay dapat na nasa Planet Galileo pa rin. Kahit na ang paghahanap ay matagal ubos, tiyak na mahahanap nila ang mga bagay doon. Nagpatuloy si Walganes. Dapat mong kunin muna ang posisyon ng Emperor at tulungan ang Novelbook Sangria na lutisin ang kasalukuyang krisis bago tulungan si Shiana at ang Swordmaster na maghanap. Para sa Imperial Jade Seal at sa Crep Myrtle Divine Sword. Dahil babalik sila kapag nahanap mo na ang mga gamit, maibabalik mo na lang ang posisyon ni Empress kay Shiana pagkatapos ng lahat. Walang ganang tumango si James at sinabing, now that it has come to this, I guess I don't have a choice now. Ano pa ang hinihintay natin? Kung gayon, dapat tayong umalis sa Crep Myrtle Sword Pavilion ngayon at magtungo sa Imperial Capital. Sabi ni Walganes. Sige, tumango si James. Kabanata 2605. Pagkatapos, umalis ang dalawa sa Crep Myrtle Sword Pavilion. Tungkol sa mga gawain ng Crep Myrtle Sword Pavilion, inayos ni Walganes na si Yanina mismo ang humarap sa kanila. Dahil isa siyang sect elder, madali siyang maging bagong swordmaster. Hindi nagtagal, nakarating sila sa Imperial Capital ng Sangria. Sinasalakay ng hukbo ng Corinthian ang lungsod ng Makia. Kaya maraming magsasaka sa loob ng mga hangganan ng Sangria ang sumama sa hukbo. Samantala, ang mga mahihina ay tumakas sa bansa dahil sa takot na makakaladkad sa labanan. Dahil dito, ang Imperial Capital ay wala ng dati nitong karilegan. Ang mga pintuang daan ng lungsod ay isinara, at ang mga kawal na kumpleto sa sandata ay nagpapatrolya sa mga pader ng lungsod. Walang laman ang mga lansangan, at ganap na sarado ang ilang mga tindahan. Ang buong Imperial Capital ay tiwangwang at mga mundo bukod sa noong dumalaw si James sa huling pagkakataon. Nagtungo ang dalawa sa palasyo. Pagdating sa pintuan ng palasyo, nakaharap ang kanilang mga dinadaanan. Bawal kang pumasok sa palasyo. Ilang babaeng gwardya ang hamarang sa kanilang dinadaanan. Inilabas ni James ang utos ni Shiana at binuksan ito. Dahilan upang lumitaw ang figure ni Shiana. Nang makita ang anino ni Shiana, agad na lumuhad ang mga gwardya, at si James at Walganes ay pumasok sa palasyo ng walang kalaban-laban. Dumiretso sila sa main hall ng palasyo, nang makita ang lihim na utos ni Empress na dala ni James.
Agad na nakipag-ugnayan ang mga pangunahing opisyal sa kanilang mga kasamahan. Hindi nagtagal, nagtipon ang daan-daang malalaking opisyal sa pangunahing bulwagan. Nang makita ang lihim na utos na iniwan ni Empress, sinimulan nilang seryosong pag-usapan ang sitwasyon. Isang emperador, walang naging president sa Sangria. Talaga, ito ang mauuna. Ngayong dumating na ito, maaari na lamang nating sundin ang utos ng kamahalan. Pero lalaki siya. Paano siya magiging emperor kung hindi siya makakatagal sa Sangria ng mahigit 1 buwan? Tulad ng maraming nag-uusap sa pabulong. Humakbang si Walganes at sinabing, "Huwag kang mag-alala, kami ni James ang nakatadhana. Dahil dito, hindi kami natatakot sa sumpa ni Sangria at kaya naming manatili sa Sangria sa mahabang panahon. Dahil kinikilala ka ng Her Majesty, samang-ayon ako na si James ang Emperor. Mabuhay ka kamahalan." Marami rin ang sumang-ayon. Di nagtagal, ang karamihan sa mga matataas na opisyal ay pabor kay James na maging emperador. Iminungkahi ng mga pangunahing opisyal na makoronahan si James sa isang hindi inaasahang petsa. Gayunpaman, naniwala si James na ito ay masyadong magulo. Bukod dito, dahil nasa kritikal na sandali sila, dapat gawing simple ang lahat. Sa kaayusan ng mga babae sa korte, isinuot ni James ang imperial na balabal at isang korona at opisyal na naging bagong emperador ng Sangria. Pagkatapos, habang nagpupulong sila para pag-usapan ang susunod nilang gagawin, kamahalan, nasa malalim na krisis si Sangria. Mag-isip ng paraan para malutas ang krisis. Sa lahat ng ito habang wala si Shiana, ang lahat ay nasa buong panic mode. Ngayong nandito na si James, ibinato nila sa balikat ni James ang lahat ng problema nila. Bago dumating, nakipag-usap si James kay Walganes. Sinabi ni James, "Sa pamamagitan nito ay ipinahayag ko na si Walganes ay gagawing Grand Marshal ng Sangria. Ako at ang Grand Marshal ay agad na tumungo sa lungsod ng Makia at tatapusin ang mga nakakasakit na kampanya ng mga Corinthian." Sa unang pagkakataon na nagpatawag siya ng isang pulong, inihayag niya ang posisyon ni Walganes at nagbalangkas ng isang plano. Sa Asensya, pupunta kaagad sina James at Walganes sa Makia City kasama ang hukbong Sangrayan at itutulak pabalik ang pag-atake ng hukbong Corinthian. Bago dumating, nakipag-usap si James kay Walganes. Kabanata 2606. Matapos maging emperador ng Sangria si James, iniwan niya ang imperial capital sa tabi ng Walganes at nagmamadaling tinungo ang lungsod ng Wachia. Sa daan, dumaan sila sa maraming lungsod. Ang mga ito ay dating mataong mga lungsod, kung saan ang mga lansangan ay puno ng mga nakamamanghang kagandahan. Ngayon, dahil sa digmaan, sila ay naging tiwangwang. Walang laman ang mga lansangan. At kakaunti lang ang nakikitang naglalakad. Nang makita ito, napabuntong hininga si James. Ang napakagandang bansa, dahil sa digmaan. Gayunpaman, ang karamihan sa populasyon ay tumakas. Tinapik ni Walanus ang balikat ni James at inaliw siya, na nagsasabing, "Magiging maayos ang lahat, malapit nang malutas ang bagay na ito." Sa sandaling sumuko at umatras si Corinth. Babalik ang mga magsasaka na umalis sa Sangria. Bilasan natin, hindi nagtagal si James sa tiwangwang na lungsod na ito. Nakatalyze niya ang true essence at mabilis na lumipad sa unahan. Matapos lumipad ng ilang araw ng sunod-sunod, sa wakas ay nakarating na sila sa Makia City. Ang lungsod ng Makia ay isang lungsod ng Sangrayan na matatagpuan malapit sa hangganan. Bagamat hindi ito mataong lungsod sa anumang pamantayan, hindi rin ito nakikilala. Si James at Walganes ay lumitaw sa labas ng lungsod. Ang mga pader ng lungsod ay daan-daang metro ang taas. At ang mga ito ay itinayo gamit ang itim na granite. Sa mga pader, maraming sundalo ang nagpapatrolya sa lugar.
At ang malaking tarangkahan ng lungsod ay mahigpit na isinara. Walang kahit isang tao sa mga lansangan ng lungsod. Hindi basta-basta pumasok sina James at Walanus sa lungsod. Sa halip, pagkatapos bumaba mula sa langit at tuloy-tuloy na lumampas sa lupa. Tumungo sila sa mga pintuan ng lungsod. Gayunpaman, bago sila makalapit sa mga tarangkahan ng lungsod, nadiskubre sila ng mga nagpapatrulyang gwardya. Dumating na ang kanyang kamahalan. Buksan mo ang mga tarangkahan. Lumakas ang boses ni Walganes. Habang kumalat sa Makia ang balita ng koronasyon ng isang bagong emperador. Alam ng bawat kawal dito na si James ang bagong emperador. Kriek, dahan-daang bumukas ang mahigpit na saradong tarangkahan. At maraming babaeng sundalong nakasuot ng sandata ang sumugod at tumayo sa dalawang hanay bago lumuhod. All hail His Majesty. Sabay-sabay silang nagsalita. Bumangon ka. Lumapit si James sa kanila at kumakaway. Walganes at naglakad siya papasok sa lungsod. Sa sandaling iyon, isang babaeng general ang nagmamadaling naglakad palapit sa kanya. Nakasuot ng pulang baluti at may hawak na espada sa kanyang baywang. Naglabas siya ng makapangyarihang aura. Lumuhod siya sa isang tuhod. Sinabi, "Kamahalan." Siya ang general na iniligtas ni James sa Yoruba Valley. Lumapit si James sa kanya at tinulungan siyang tumayo. At sinabing, "Kalma lang, General." Tumayo ang babaeng general. Napansin ni James na mapatla ang mukha niya. At may mga bitin sa armor niya. Ito ay maliwanag na siya ay nagdusa ng mga pinsala mula sa pagsali sa isang matinding labanan. Tinanong niya, "Ano ang sitwasyon sa ngayon?" Sa ganitong paraan, "Kamahalan, iuulat ko ang sitwasyon sa City Lord's Mansion. Ang Fernail General ay gumawa ng isang malugod na kilo." Tumango si James. Pagkatapos, sa pamumuno ng babaeng general, si James ay nagtungo sa City Lord's Mansion. Maraming sundalo sa mga lansangan. Ang ilan ay nagpapagaling sa kanilang mga sugat sa pamamagitan ng pag-upo sa isang lotus na posisyon. Habang ang iba ay ginagamot ang mga sugat ng kanilang mga kasamahan. Tumango si James. Kabanata 2607. Bagamat maraming tao sa loob ng lungsod, walang nagsasalita. Isang nakamamatay na katahimikan ang bumalot sa hangin. Hindi nagtagal. Nakarating na sila sa City Lord's Mansion. Sa foyer, nakaluhod ang isang dosenang general. Lahat sila ay nagtataglay ng napakalaking lakas, na naabot na ang tribulation rank gayunpaman. Hindi pa sila naging sage. Si James sa pangunahing upuan at nakaupo ay naiiwan ang kanyang kamay. Na nagsasabing, "At ease. Salamat, Kamahalan." Tumayo ang lahat. Nagtanong muli si James, "Ano ang sitwasyon ngayon?" Ang babaeng general ay humakbang pasulong at sinabi, "Kamahalan, ang mga puwersa ng Corinthian ay mga umatras mula sa mga hangganan ng Sangria. Batay sa katalinuhan ng ating mga scout, umatras sila sa Yoruba Valley at ngayon ay nakakulong sa isang kagubatan doon." Tanong ni James, "Kumusta ang sitwasyon ng labanan?" "Kamahalan, ang mga puwersa ng Corinthian ay nagtitipon at umaatake sa lungsod ng Makia hindi pa katagal. Ang ating mga puwersa na nakabaon sa loob ng lungsod ay buong tapang na nagtanggol sa bawat pulgada ng ating teritoryo at nakibahagi sa kanilang mga round ng matinding labanan laban sa ating mga kaaway. Mula sa simula, pinakilos ni Sangria ang isang 10 milyong malakas na hukbo. Marami rin tayong mga magsasaka na nagboluntaryong magbigay ng kontribusyon sa pagsisikap sa digmaan sa pamamagitan ng pagiging isang sundalo. Mayroon kaming kabuoang 40 milyong mga magsasaka na sumasali sa sandatahang lakas, na gumagawa ng kabuoang 5 milyong tropang panlaban sa larangan ng digmaan. Pagkatapos ng ilang round ng matinding bakbakan, ang aming panig ay nagdusa ng napakalaking casualty. 3 milyon ang namatay, at higit sa kalahati ang nagdusa ng mga pinsala.
Ang babaeng general ay maikling iniulat ang sitwasyon sa larangan ng digmaan. Nang marinig ito ni James ay nagsalubong ang mga kilay. 3 milyon ang patay. Ito ay isang nakakatakot na figure. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, nagtanong siya, paano si Corinth? Ilang lalaki ang kanilang pinakilos? Sumagot ang babaeng general. Mga 50 milyon din. Gayunpaman, dahil umatras sila, tiyak na babalik sila na may kasama pa. Lubos akong naniniwala na magkakaroon sila ng mas malaking puwersa sa susunod na pag-atake nila. Ma'am, tumango si James. Tanong ni Walanus sa tabi niya. James, ano ang susunod mong plano? Hinaplos ni James ang kanyang mga templo at sinabi pagkatapos ng maikling sandali. Ang Corinth ay walang awa na ambisyoso. Sa paghusga sa sitwasyon sa larangan ng digmaan, impyerno ang kanilang hangarin na sakupin ang sangria. Hindi magkakaroon ng negosasyon. Ang tanging pagpipilian natin ay ang durugan ang mga puwersa ng Corinthian. At pilitin silang sumuko. Napakunot ang kilay ni Walganes at sinabing, sa aking pagkaunawa, ang Corinth ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundong ito. Mayroon silang hindi mabilang na mga sekta at pamilya sa loob ng kanilang mga hangganan. Hindi magkakaroon ng pagkakataon ng sangria kung hikayatin ni Corinth ang mga sekta at pamilya nito na lumahok sa pagsisikap sa digmaan. Balak mo bang lumaban sa mga puwersa ng Corinthian ng mag-isa? Mapait na ngumiti si James at sinabing, hindi pa ako sage. Paano ko magagawa ang ganoong gawain? Pagkatapos, tumingin siya kay Walganes at sinabing, gayunpaman, sa tingin ko ay may kapangyarihan kang gawin iyon. Mapait na ngumiti si Walganes at sinabing, sa katunayan, kaya kung pigilan ang mga puwersa ng Corinthian nang mag-isa kong makikialam ako. Gayunpaman, si Corinth ay mayroon ding maraming makapangyarihang tao na nagbabantay sa kanilang bansa. Kung ako ay mamagitan at lipulin ang mga puwersa ng Corinthian, ang makapangyarihang figure ng Corinth ay kikilos. Napapawiin ang sangria sa proseso. Tumingin si James sa babaeng general at nagtanong, ano ang ranggo ng ilan sa mga pinakamakapangyarihang tao sa Corinth? Sumagot ang babaeng general, ayon sa aming katalinuhan. Ang pinakamalakas na figure ng Corinth ay ang patriarch ng Corinth sect. Isa siyang sage king sa ikawalong yugto ng sage rank. Ang ikawalong yugto ng sage rank. Kumunat ang noo ni James. Kahit na kaya niyang talunin ang isang sage, wala siyang magagawa laban sa isang sage sa ikawalong yugto ng sage rank. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, sinabi niya, na-dismiss ka ngayon. Tatalakayin ko ang bagay sa Grand Marshal. Ang digmaan ay hindi larong pambata. Ang isang maling desisyon ay maaaring maging sanhi ng milyon-milyong mamatay. Kaya't kailangang mag-ingat si James. Kinailangan niyang iwasang kumilos ng pabigla-bigla at bumuo ng isang detalyadong plano. Naiintindihan. Naiintindihan. Umalis ang babaeng general kasama ng iba pang mga general. Di nagtagal. Si James at Walganes na lang ang natira. Sinulyapan ni James si Walganes at nagtanong, Walganes, hindi ko makita ang iyong cultivation base. Ano ang iyong ranggo sa ngayon? Kabanata 2608. Hindi makita ni James ang lakas ni Walganes. Dalawang bagay lang ang ibig sabihin nito. Isa, ang cultivation base ni Walganes ay umabot sa ganoong taas na kahit siya ay hindi nakakakita. Dalawa, si Walanus ay nilinang ang isang uri ng paraan ng paglilinang upang itago ang kanyang base sa pagtatanim. Ngumiti si Walganes at sinabing, average lang ako. I guess, I'm barely at the sage rank's 4th stage. Not bad. That's good enough. Bahagyang tumango si James. Ang ganitong lakas ay nakakatakot sa Earth. Kahit sa Plant Galileo, siya ay isa sa mga nag-aaral na mandirigma. Tanong ni Walganes, ano ang balak mong gawin? James,
Balak mo bang labanan si Corinth hanggang sa mapait na wakas? Sa palagay ko hindi ko ito gagana. Mas maraming tao ang mamamatay ng walang kabuluhan. Nakatali si James. Ano pa bang opsyon niya? Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. May alam akong partikular na formation na tatakbo sa hukbong sangrian na magpatawag ng napakalaking kapangyarihan. Gayunpaman, ang pag-aaral ng formation na ito ay nangyayari ng oras. Sa ngayon, hindi makakayanan ng hukbong sangrian ang formation na ito. Sinabi ni Walganes, ikaw ang emperador. Ang iyong desisyon ay pinal. Kung balak mong labanan sila ng direkta, tiyak na nasa harapan na ako. Gayunpaman, nag-aalala na ako sa aking intervention ay magagalit sa makapangyarihang mga figure ng Corinth. Kung sakaling mangyari iyon, kikilos sila, na ipahamak si Sangria sa proseso. Hinaplos ni James ang kanyang mga templo at sinabing, payagan akong mag-isip muli. Naiintindihan ko. I'll be taking my leave. Tumalikod si Walganes para umalis. Tapos, umalis na rin si James. Nahaharap laban kay Corinth. Walang ibang plano si James. Sa ngayon, nanatili siya sa City Lord's Mansion. Dahil ang hukbo ng Corinthian ay umatras. Ang mga bagay ay hindi na tulad ng dati. Pagkabalik sa kanyang silid, umupo si James sa kama at hinimas ang kanyang mga templa. Pagkatapos, ang isip na ito ay gumalaw, at ang kanyang katawan ay nagbagong anyo sa isang liwanag at pumasok sa Celestial Abode. Sa looban ng Celestial Abode City Lord's Mansion, ilang tao ang natipon dito ang Blythe King, Henry, at Delaney, matapos ubusin ang prutas ng body. Ang kanilang lakas ay tumaas ng husto pagkatapos ng pagpipino ng prutas ng body at isang panahon ng closed-door meditation. Naiinip ako. Ang ginagawa ko lang sa Celestial Abode ay paglilinang. Hawak ang isang baso ng alak sa kanyang kamay. Sabi ni Henry, namimiss ko ang mga magagandang araw noong bumagyo kami ni James sa Southern Plains. Ano ang pinag-uusapan niyo? Dumating ang isang boses. Lumingon sila at nakita si James na naglalakad palapit sa kanila. Pagkakita nito ay sabay silang tumayo. J. Lames. Hoy! James! James! Halos sabay nilang sabi. Naglakad si James papunta sa kanila at umupo sa isang upuang bato. Kumuha siya ng isang baso ng alak. Humigop siya. Tumabi sa kanya si Henry at nakangiting nagtanong. What's wrong, James? Anong meron sa malungkot na pagsimangot? Napabuntong hininga si James at isinalaysay ang mga pangyayari sa labas ng mundo. Sa totoo lang, hindi siya natatakot sa hukbo ng Corinthian. Kung pakilyusan niya ang kanyang 400,000 malakas na hukbo sa Celestial Abode at gagamitin ang Nine Heavens God Annihilating Formation. Hindi pa banggitin ang kanyang Infinity Steles. Tiyak na lilipulin niya si Corinth. Gayunpaman, ito ang kanyang huling paraan. At hindi niya nais na ipakita ang alas sa kanyang manggas. Bukod dito, hindi niya makita ang walanus sa lahat ng ito. Naniniwala siya na dapat niyang ilihim sa kanya ang ilang bagay para lamang maging ligtas. Kabanata 2609. Hearing James' explanation, Henry said in anticipation, I love fighting wars. Why don't you let me out, James? Bahagyang kumaway si James at sinabing, hindi, ang Sangria ay isang natatanging lugar. Ang mga lalaki ay hindi maaaring manatili sa loob ng Sangria ng higit sa isang buwan. Kung hindi, sila ay masusumpungan. Ha? Natigilan? Tanong ni Henry. Ito ay hindi kapani-paniwala. Mayroon bang kakaibang lugar sa mundong ito? Ma'am. Tumango si James at isinalaysay ang kasaysayan ng Planet Galileo. Anong kahihiyan? Napabuntong hininga si Henry. Pagkatapos, nakangiti niyang sinabi, ngunit ito ay isang pagkakataon. James,
Kapag nalutas mo na ang paggamit at nakakuha ng walang katulad na espada at ang curse magic, ang iyong lakas ay tataas ng mabilis. Sigh. I'll have to discuss this with Sophie. Wala sa sarili si James. Ang tanging pagpipilian niya ay gamitin ang Nine Heavens God Annihilating Formation. Gayunpaman, hindi kayang masteran ng hukbong sangrayan ang Nine Heavens God Annihilating Formation sa maikling panahon. Nais niyang hanapin si Sophie at tanungin ito kung maaari niyang gawin na lang ang formation upang ang mga sundalo ng Sangria ay makakuha ng insight tungkol dito sa loob ng mas maikling panahon. Kung maaari, ang krisis na kinaroroonan ng Sangria ay malulutas kaagad. Pagkatapos ng lahat, ang kabuoang lakas ng Sangria ay higit na mas malaki kaysa sa 400. 000 malakas na hukbo sa Celestial Abode. Kahit na may pinasimpleng bersyon ng Nine Heavens God Annihilating Formation, ang lakas nila ay nakakatakot pa rin. Ipinikit ni James ang kanyang mga mata at naramdaman ang Celestial Abode. Habang lumalakas ang kanyang lakas, mas maraming lugar sa loob ng Celestial Abode ang kanyang nararamdaman. Pagkaraan ng ilang oras, natuklasan niya na si Sophie ay nasa isang closed-door meditation sa isang manor na nasa loob ng Celestial Abode. Gayunpaman, ang manor na ito ay isang restricted area para sa kanya. Sa lakas niya ngayon, hindi siya makapasok sa lugar na ito. Gaano mahirap, nagsalubong ang kilay ni James. Pagkatapos, sinimulan niyang kontakan si Sophie. Matapos niyang tawagin ang pangalan niya, walang sumasagot. Tatay, isang boses ang dumating. Inangat ni James ang kanyang ulo at nakita ang isang babaeng mukhang kaakit-akit na naglalakad palapit sa kanya. Nakasuot ng purple na damit. Medyo kahawig ni Thea ang itsura ng babae. Winnie. Tumayo si James at tumingin sa kanya nang may ngiti ng pagsamba. Tay, hayaan mo akong tulungan ka. Lumapit si Winnie sa kanya at sinabing, matapos ubusin ang prutas ng body at pumasok sa isang closed-door meditation sa loob ng ilang panahon. Naging sage na ako, at saka, nasa 5th stage na ako ng sage rank. Ikalimang yugto ng sage rank. Natigilan si James. Ayon sa kanyang alaala, bata pa si Winnie. Gayunpaman, sa isang kisap mata, siya ay naging matanda na. Ngayon, naabot pa niya ang ikalimang yugto ng sage rank. Ma'am, napangiti si Winnie at sinabing, dahil mas malakas ako sa iyo, matutulungan kita ngayon. Paalisan mo ako para makatulong akong patayin ang iyong mga kaaway. Nagdilim ang ekspresyon ni James habang malamig na sinabi, ang isang babae ay hindi dapat nasangkot sa digmaan. Dapat ay binibigyang pansin mo ang masasarap na pagkain, mga make-up na produkto, at tsismis ng mga sikat na artista. Kinaykit ni Winnie ang kanyang mga mata at sinabing, kami ay not on earth, Dad. Tsaka kahit naging tayo, kapanahunan mo ang mentality na yan. Hindi sa akin. Ha! Inayos ni James ang sarili. Sa katunayan, ang lahat ay nakaraan na ngayon. Sa kasalukuyan, ang apocalypse ay nagbabanta na lipulin ang lahat ng sangkatauhan. Winnie, ayokong madamay ka sa digmaan. Sabi ni James. Gayunpaman, pinabulaanan siya ni Winnie, na nagsabing, sa panahon ng apocalypse, mapoprotektahan lamang natin ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagpapalakas. Marami kayong isinakripisyo ni nanay para sa sangkatauhan. Bilang isang Kaidan, hindi ko nais na mamuhay ng pangkaraniwan. Dad, hindi na ako bata. Malaki na ako ngayon at naging sage. Tumingin si Winnie kay James at binigkas ang bawat salita. Sa totoo lang, parang idiniin niya ang salitang sage na may disgruntled na tono. 1/3. Kabanata 2610. Ang prutas ng body ay isang misteryosong berry na nakikilala kahit sa demon realm.
Ang isa sa mga berry na ito ay magpapahintulot sa isang mortal na maging isang sage kaagad. Matapos ubusin ang prutas ng body, tumaas ng mabilis ang lakas ni Winnie. At agad niyang naabot ang ikalimang yugto ng sage rank. Tay, nahirapan ka sa planet Galileo. At walang tutulong sa iyo. Maliban sa akin. Kaya palabasan mo ako. Winnie pleaded, she really wanted to help James out. Bukod pa riyan, hindi na niya gustong manatili sa loob ng celestial abode at umupo na lang sa tabi. Nawala sa pagmumuni-muni si James. Sa tabi niya, sabi ni Delaney, James, maaari akong umalis sa lugar na ito at tulungan ka rin. Nasa ikalimang yugto din ako ng sage rank. Huminga ng malalim si James at tumingin kay Winnie. Sinabing, you may leave. However, you have to obey me at all times. Is that understand? Nang marinig ito, natuwa si Winnie at lumukso sa yakap ni James. Yes, Dad. Salamat. Napabuntong hininga si James. Talagang ayaw niyang pumasok si Winnie sa paglalakbay ng paglilinang. Gayunpaman, dahil ito ang panahon ng apocalypse. Ang sangkatauhan ay magdurusa sa mga kahihinatnan kung hindi nila linangin. Pagkatapos, tumingin siya kay Delaney at sinabing, Delaney, umalis ka na rin. Naiintindihan mo, James. Pagkatapos, umalis si James sa Celestial Abode kasama sina Winnie at Delaney. Pagkatapos umalis sa Celestial Abode, hinanap niya ang babaeng general. Ang pangalan niya ay Quinella Gianna. May problema ba, kamahalin? Magalang nabati ni Quinella kay James. Ni James, maaari mo bang ayusin ang dalawa sa iyong hukbo? Tandaan, huwag ipaalam sa sinuman na ako ang nagdala sa kanila. Naiintindihan mo ba ako? Sinulyapan ni Quinella sina Winnie at Delaney bago tumango. Naiintindihan. Tumingin si James sa kanila at sinabing, umalis na kayo. Pagkatapos, umalis si Quinella kasama sina Winnie at Delaney. Sa pamamagitan ng dalawang cultivator sa ikalimang yugto ng sage rank sa tabi ng kanyang bahay ngayon. Si James ay mayroon ng silid sa paghinga. Ang pinagsamang puwersa ni na Winnie, Delaney, at Walgones ay tiyak na magpapahinto sa pagsalakay ng hukbong Corinthian. Kahit laban sa makapangyarihang mga figure ng Corinth. Magkakaroon ng pagkakataon si Sangria na sumali siya sa away. Gayunpaman, hindi niya nais na masangkot sina Delaney at Winnie maliban kung talagang kinakailangan. Sa ngayon, nanatili si James sa Macchia City. Samantala, pagkatapos ng mga umatras ang hukbo ng Corinthian mula sa mga hangganan ng Sangria, sila ay kinulong sa labas ng Yoruba Valley. Kasabay nito, bumalik ang Chancellor sa Corinthian Imperial Capital at iniulat ang sitwasyon sa larangan ng digmaan. Matapos marinig ni Corinth II ang sitwasyon, umungal siya, basura, kayong lahat, 10 milyong tao at hindi ka man lang makakasakop ng isang lungsod. Pakiusap, sugpuin mo ang iyong galit. Kamahalan, nagmamadaling sinabi ng Chancellor. Desidido si Sangria na hawakan ang lungsod ng Macchia sa anumang paraan. At saka, ang ating mga puwersa ay hindi maaaring manatili sa mga hangganan ng Sangria ng matagal dahil sa sumpa. Kaagad na nag-utos si Corinth II. Utusin ang bawat sekta at pamilya na ipadala ang kanilang pinakamakapangyarihang mga magsasaka. Pananagutan kita kung mabibigo kang kunin ang Sangria sa susunod na pagkakataon. Naiintindihan. Napabuntong hininga ang Chancellor, habang nag-utos si Corinth II. Ang bawat sekta at pamilya sa Corinth ay nagpadala ng kanilang pinakakilalang mga disipulo. Kasabay nito, marami pang magsasaka ang sumali sa hanay ng hukbong Corinthian. Sa loob lamang ng maikling panahon, nakatipon sila ng pinagsamang puwersa ng 100 milyong kalalakihan.
Ang pinagsama-samang puwersa ng 100 milyong kalalakihan at hukbong naka-garrison sa Yoruba Valley ay gumawa ng malaking kabuoang 150 milyong kalalakihan. Desidido silang kunin si Sangria. Kasabay nito, si Zandalas Corinth, aka si Corinth II, ay dumating sa kailaliman ng patio ng palasyo. Dahil pinaghihigpitan ng lugar na ito, walang makapasok maliban kay Zandalas. May isang simpleng gusali sa kailaliman ng patio na gawa sa kawayan. Habang papalapit si Zandalas sa bamboo house, naramdaman niya ang napakalaking kapangyarihan. Lalong lumalakas ang kapangyarihan ng Grand Patriarch. Natigilan siya. Pagkatapos, pumasok siya sa bahay na kawayan at bumati ng may paggalang. Grand Patriarch, ako, si Zandalas Corinth, ay nais na humiling sa iyong mga kaibigan. Kriek, bumukas ang pinto, at lumabas ang isang nakakunot na matandang lalaki. Nakasuot ng kulay abong balabal. Ang kanyang mukha ay payat, at maging ang kanyang mga buto ay nakikita. Grand Patriarch, magalang na bati ni Zandalas sa kanya. Ma'am, bahagyang tumango ang matanda at umupo sa isang upuan sa labas lang ng bahay na kawayan. Lumakad papunta sa kanya si Zandalas at yumuko, na nagsasabing, Grand Patriarch, ang ating mga puwersa ay umatras mula sa Sangria. Sa pagkakataong ito, inutusan ko ang mga sekta at pamilya ng Corinth na mag-ambag sa pagsisikap sa digmaan. Sa ngayon, mayroon tayong pinagsamang puwersa 150 milyong lalaki. Desidido kaming kunin si Sangria. Malapit na akong matapos. Tumingin ang matandang lalaki sa langit at bumantong hininga. Ang Sangria ay naglalaman ng mga nakikitang lihim sa mundong ito. Gayunpaman, mula noong unang panahon, walang sino man ang nakaluwag sa misteryo sa likod ng lihim na ito. Ang tanging paraan para gawin ito ay kunin ang Sangria. Naiintindihan ko, tiniyak ni Zandalas. Tiyak na kukunin ko ang Sangria at sasakupan ang mundo. Hahanapin ko sa buong mundo ang Crep Myrtle Divine Sword at ang Imperial Jade Seal ng Sangria. Sa pamamagitan ng pagsira sa sumpa ni Sangria, magpapatuloy ang buhay. Gayunpaman, habang nagsasalita siya, naging malungkot ang ekspresyon ni Zandalas. Sinulyapan siya ng matandang lalaki at sinabing, Yes, sinabi ni Zandalas, sa ilang kadahilanan. Ang impormasyong ito ay nalik sa masa. Sa kasalukuyan, kumalat ang balita tungkol dito sa buong mundo. Hindi pa nagtagal, maraming makapangyarihang tao ang pumasok sa Crep Myrtle Sword Pavilion sa Sangria at nagtanong sa Crep Myrtle Sword Master tungkol dito. Maging ang Blade Master ng Mount Grinch ay naroon. Napangiti ng mahina ang matandang lalaki at sinabing, Dahil alam ko ang impormasyong ito. Hindi nakakagulat na alam din ng iba. At saka, ano ang dapat ipag-alala tungkol sa Blade Master ng Mount Grinch? Siyempre, ikaw ang pinakamakapangyarihang figure sa kabuuan ng Planet Galileo. Walang sino man ang naninindigan laban sa iyo. Sinimulang halikan ni Zandalas ang kanyang asterisk sa, You're dismissed for now. Take Sangria and conquer the world as soon as possible para mahanap natin ang Crep Myrtle Divine Sword at ang Imperial Jade Seal. Naiintindihan. Tumango si Zandalas at tumalikod na para umalis. Dahil may mga especially iya si Sangria sa Corinth. Kumalat sa lungsod ng Makia ang balita tungkol sa pagtitipon ng mga puwersa ng Corinthian. Sa main hall ng City Lord's Mansion ng Makia City, nakaupo si James sa pangunahing upuan. Sa ibaba niya ay nakatayo si Quinella. At sa likod niya ay nakatayo sina Delaney at Winnie na nakasuot ng baluti. Sinabi ni Quinella, Kamahalan, nakatanggap lang kami ng balita na ang Corinthian Emperor ay nag-utos sa mga sekta at Farnley sa loob ng Corinth na ipadala sa kanila ang pinakakilalang mga alagad sa harapan. Nakapagtipon sila ng 100 milyong malakas na hukbo. Sa kombinasyon ng hukbong naka-garrison sa labas ng Yoruba Valley,
Mayroon silang 105 milyong malakas na hukbo. 3 beses ang ating puwersa. Bukod pa riyan, mayroong hindi bababa sa kabuoang 30 cultivator sa Sage rank. Sa likod niya, umungol si Winnie at sinabing, "Ano ang dapat katakutin? Lilipulin natin silang lahat." Napasulyap si James kay Winnie na agad namang napatikip ng bibig. Bahagya niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, "Sige, naiintindihan ko. Ibigay ang utos na manatiling nakabantay. Tatalakayin ko ito sa Grand Marshal." Kabanata 2612. Tumalikod na ang lahat para umalis. Maliban kina James at Walganes. Nakasuot ng solemn na ekspresyon. Tumingin si James kay Walganes at nagtanong, "Ano ang dapat nating gawin ngayon?" Malungkot ang ekspresyon ni Walganes. Desidido si Corinth na kunin ang sangria anuman ang gastos. At nagpakilos sila ng 150 milyong lalaki para sa okasyong ito. Hindi lamang iyon, ngunit ang kabuoang lakas ng mga magsasaka ng Corinth ay maraming beses na mas malaki kaysa sa sangria. Ganap na dinaig ni Corinth ang sangria sa dami at lakas. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, sinabi niya, "Ngayon, maaari na lamang tayong umasa sa sumpa ni sangria. Sa aking opinyon, dapat tayong mga umatras mula sa Makia City at ipagtanggol ang imperial capital." Ang mga puwersa ng Corinthian ay mangangailangan ng 10 araw upang marating ang imperial capital kahit na sa paspusang bilis. Hanggat mabaigo silang makuha ang kabisera, sila ay matatakot at susubukan na umalis bago lumipas ang 1 buwan upang maiwasan ang hindi mabilang na pagkalugi. Nakinig ng mabuti si James. Ang plano ni Walganes ay isang opsyon sa marami. Gayunpaman, ito ang dapat na huling paraan dahil mas naiintindihan na niya ngayon ang tungkol sa sangria. Bukod sa mga magsasaka, mayroon ding mga hindi partikular na malakas o marahil ay hindi nagtataglay ng anumang base ng pagtatanim. Ang mga taong ito ay humigit kumulang 1/4 ng kabuoang populasyon. Bukod pa rito, ang mga may malaking lakas ay umalis na. Ang naiwan lamang ang mga may mahinang cultivation base at ordinaryong tao. Hindi makatutuhanang ilikas ang lahat sa imperial capital. Bahagyang kumaway si James at sinabing, "Hindi pwede. Maraming ordinaryong tao sa loob ng sangria. Kapag tayo ay umatras sa kabisera, ang mga taong ito ay hindi makakaalis kasama natin. Kapag ang hukbo ng Corinthian ay sumalakay, sila ay walang awang papatayin." Alam niya kung gaano kalupit si Corinth. Ang lahat ng mga naninirahan sa mga lungsod na nasasakop ay pinatay. Tumingin si Walganes kay James at tinanong, "Ano ang dapat nating gawin?" Kung gayon, pinag-isipan ito ni James at sinabing, "Ang tanging pagpipilian namin ay hawakan ang aming mga posisyon at ipagtanggol. Maaari lang kaming magpadala ng mga cultivator sa Sage rank at mas mataas para lipulin ang mga Sage ng kalaban. Kapag sila ay nalipol, ang natitirang hukbo ng Corinthian ay walang banta sa atin." Ang dali mong sabihin, napabuntong hininga si Walganes. Iilan lang ang mga Sage sa loob ng sangria. Sa anumang kaso, kailangan nating subukan. Marahang tinapik ni James ang mesa. Sa pagkakataong ito, isinama niya sina Winnie at Delaney, na parehong nasa ika-5 yugto ng Sage rank, palabas ng Celestial Abode. Bukod doon, si Winnie ay nagtataglay ng Scythe of Judgment na higit sa kanya na lipulin ang kanyang mga kaaway ng madali. Bukod dito, marami sa mga nakakonsumo ng mga bunga ng body sa Celestial Abode ay naging mga Sage. Ang mas masahol pa, ay pakilyusan lamang niya ang kanyang mga tauhan sa Celestial Abode. Hindi sinabi ni James sa sinuman ang tungkol sa alas sa kanyang manggas. Maliban kung talagang kinakailangan, hindi niya ibunyag ang kanyang trump card. Habang nagtitipon sina James at Walganes para talakayin ang digmaan, naglabas si James ng mapa. Itinuro niya ang isang rehiyon sa mapa at sinabi,
Ang hukbo ng Corinthian ay kumilos. Batay sa kanilang kasalukuyang bilis. Darating sila sa Yoruba Valley sa loob ng 10 araw at makikipagkita sa 50 milyong malakas na hukbo doon. Pagdating sa Yoruba Valley, makakarating sila sa Makia City sa loob ng 3 araw. Ma'am, tumango si Wolganes at sinabing, dapat kaya nating hawakan ang lungsod ng Makia. Nag-usap ang dalawa. Pagkatapos, sinabi ni Wolganes, papasok ako sa isang closed-door meditation sa ngayon. Susubukan kong ayusin ang aking kondisyon. Bahagyang kumaway si James at sinabing, sige, dismiss ka na. Kabanata 2613. Tumayo si Wolganes at tumalikod para umalis. Pagkaalis niya, lumabas din si James sa discussion room at nakarating sa courtyard ng City Lord's Mansion. Pagdating niya, naglakad si Winnie papunta sa kanya. Nang makita ang nag-aalalang ekspresyon ni James, nakangiti niyang sinabi, walang dapat ipag-alala, Dad. Walang sino man ang magkakaroon ng pagkakataon laban sa akin sa Planet Galileo. Tiwala si Winnie sa sarili niyang lakas. Tinitigan siya ni James sa mata at nagtanong, ganyan ba takot ang novelbook.com, ang kapangyarihan ng Scythe? Ma'am, tumango si Winnie at sinabing, habang lumalaki ang kapangyarihan ko, lumalaki din ang Scythe sa loob ng katawan ko. If I summon my full strength, the Scythe's power will go out of control. Then, she looked at James and asked, ano ba talaga ang Scythe sa loob ng katawan ko? Dad, ikaw at si Nanay ay mga ordinaryong tao lamang sa Earth. Kaya bakit mayroon akong Scythe na tulad nito? Si Winnie ay isang cultivator sa Sage rank. Kaya alam niya ang 1 o 2 bagay tungkol sa cultivation. Sa normal na mga pangyayari, ang mga inapo lamang ng ilang mga sinaunang pamilya o pamilyang may makapangyarihang mga linya ng dugo ang magkakaroon ng mga mahiwagang bagay sa loob ng kanilang mga katawan. Ang mga bagay na ito ay tinatawag na mga mana. Mayroong iba't ibang uri ng mga mana: bloodline inheritance, inscription inheritance, at kahit arcane art inheritance. Ang mga pamana na ito ay ipinamana ng mga ninuno ng pamilya at ipapakita lamang ang kanilang sarili sa mga inapo. Ngumiti si James at sinabing, ang mga ninuno ng mga tao ay nakakatakot na nilalang. Dahil minsang ginawa ng sangkatauhan ang 10 emperador. Hindi ito nakakagulat. Oh, sabi ni Winnie, hindi niya pinag-isipan ang bagay na iyon. Kung tutuusin, sinabi lang niya ang mga salitang iyon para aliwin si James. Gusto niyang ipaalam sa kanya na magiging maayos ang lahat hanggat naroon siya. Nang marinig ito ni James ay nakahinga ng maluwag. Gayunpaman, habang mas malakas ang lakas ni Winnie, mas nag-aalala siya tungkol kay Winnie na maging isang walang emosyon na tagapaghatol ng langit. Ano ba ang iniisip mo? Dad, sabi ko naman sa'yo walang dapat ipag-alala sa akin dito. Everything's gonna be fine. Pinutol ng boses ni Winnie ang pag-iisip ni James. At kung paano umiling siya at sinabing, it's nothing. Magpahinga na. Ayusin ang iyong kalagayan at maghanda para sa labanan. Kapag naayos na ang lahat sa Sangria at nakuha ko na ang Providence dito, hahanap ako ng paraan para makabalik sa Earth. Ma'am, tumango si Winnie at nagpaalam kay James bago tumalikod para umalis. Habang pinagmamasdan ni James ang paatros nitong figure, huminga siya ng malalim. Sa susunod na 2 araw, naka-standby ang lahat ng puwersa sa Makia City. Dahil may oras pa bago umatake si Corinth. Gusto ni James na gamitin ang pagkakataong ito para masira ang Mage rank at maabot ang Tribulation rank. At sa gayon ay tumaas ang kanyang lakas. Ang paggawa ng isang pambihirang tagumpay sa Tribulation rank ay nagdudulot ng Heavenly Tribulation. Ito ay isang pagsubok na hindi kailanman gustong harapin ng magsasaka. Pagkatapos ng lahat, kung nabigo silang makayanan ang Heavenly Tribulation,
Papatayin na lang sila. Dahil ayaw ni James na madamay ang iba sa kanyang mga kapigatian. Umalis siya sa Makia City pagkatapos iwan ang kanyang mga utos at nagtungo sa Yoruba Valley. Pagkatapos ng tuloy-tuloy na paglipad sa loob ng 2 araw, nagpakita siya sa isang kagubatan, na nasa hangganan ng Sangria 1 araw lamang na naglalakbay sa Yoruba Valley. Natagpuan ni James ang isang bundok sa kagubatan na ito at nakaupo sa isang lotus na posisyon sa lupa. Inilabas niya ang lahat ng kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. At ang kanyang dugo at mga buto ay nagdulot ng sword energy na bumabalot sa kanya. Sa sandaling iyon, siya ay naging isang hindi masisirang sandata. Kabanata 2614. Noon, si James ay maaaring gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa Tribulation rank pagkatapos makuha ang sword energies ng Crep Myrtle Sword Pavilion at maabot ang tuktok ng 3 yugto ng Yogacara. Gayunpaman, hindi siya nagmamadaling gawin ito. Kailangan niya ng mas malaking kapangyarihan upang ang kanyang lakas ay pumailang lang matapos masira ang Tribulation rank. Pagkarating sa tiwangwang na bundok na ito, nag-relax si James at ganap na inilabas ang lahat ng lakas sa loob ng kanyang katawan. Ang true essence sa kanyang katawan ay umikot, at ang sword energy na nakatago sa loob ng kanyang katawan na pinakawalan ay mabilis na lumabas sa kanyang katawan at binalot siya. Sa sandaling iyon, siya ay tila isang hindi masisira na sandata. Sa sandaling inilabas niya ang kanyang lakas, isang heavenly tribulation ang lumapit. Lumitaw ang mga maitim na ulap mula sa kung saan sa kalangitan. At ang mga bata ay kumikislap sa mga ulap, tulad ng mga dragon na tumatawid sa mga ulap. Naglabas sila ng nakakatakot na kapangyarihan. Dumagundong. Dahil masyadong malakas ang kidlat na kapigatian, naapektuhan nito ang buong rehiyon. Hindi makayanan ang kapangyarihan ng kidlat na kapigatian. Gumuho ang mga bundok sa paligid ni James. Ang ilan ay nagkawatak-watek pa sa kawalan. Sa gitna ng kidlat na kapigatian, nadama ni James ang isang nakakatakot na kapangyarihan. Sa ilalim ng napakalaking presyo ng kapangyarihan, nagsimula siyang magkaroon ng problema sa paghinga. At isang masakit na sakit ang kumalat sa kanyang katawan. What a terrifying heavenly tribulation! Huminga ng malalim si James. Nakatagpo pa siya ng Heavenly Path embodiment noong nakaraan. Gayunpaman, ito ay walang iba kundi isang maliit na hadlang sa kanyang landas ng paglilinaw. Ang Heavenly Tribulation na kinakaharap niya ngayon ay ang tunay na pakikitungo. Mula noong unang panahon, kahit na may mga toneladang magsasaka na umabot sa mage rank, iilan lamang ang makatiis sa Heavenly Tribulation. Karamihan sa kanila ay namatay. Bukod pa rito, karamihan sa mga cultivator ay naghahanda para sa Heavenly Tribulation sa pamamagitan ng paghahanda ng lahat ng uri ng kayamanan o pag-set up ng mahiwagang magic circles upang paalang bisa ang kapangyarihan ng Heavenly Tribulation. Iilan lamang ang makatiis sa Heavenly Tribulation sa pamamagitan ng kanilang lakas at lakas ng loob lamang. Sa sandaling lumitaw ang Heavenly Tribulation, naramdaman na ni James ang pressure. Gayunpaman, hindi siya maaaring umatras, dahil kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya kung gagawin niya ito. Kasabay nito, sa Yoruba Valley, milyon-milyong lalaki ang naka-garrison dito. Lahat sila ay mga magsasaka, at sila ay nagtataglay ng malaking lakas. Kabilang sa kanila ang ilang general na umabot sa Tribulation rank. Sa sandaling iyon, naramdaman nila ang kapangyarihang kumakalat papunta sa kanila. Alerto! Alerto! Tumunog ang mga sirena. Buong alerto ang mga sundalo. Sa harapan nila ay nakatayo ang ilang general na nakatingin sa malayo. Sa ilalim ng kanilang mapagbantay na tingin, napansin nila ang madilim na ulap na nagtitipon sa isang malayong rehiyon. What a powerful heavenly tribulation! Sino ang dumaranas ng heavenly tribulation? Ang gayong kapangyarihan ay hindi pa nagagawa.
Kahit na ang lugar kung saan naranasan ni James ang Heavenly Tribulation ay isang araw na paglalakbay ang layo mula sa Yoruba Valley. Gayunpaman ay nararamdaman ng mga sundalong naka-garrison doon at napakalaking kapangyarihan ng Heavenly Tribulation. Habang dumadaloy ang kapangyarihan sa lugar, walang nang ahas na gumalaw ng kalamnan. Napakalaki ng kapangyarihan na akala nila ay mapupunit ang kanilang mga katawan kung sila ay kumilos kahit kaunti. Marami ang nakatayo sa itaas ng mga pader ng Macchia City, na kinabibilangan ng Walanus, Quinella, Winnie, at Delaney, nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Lihim na bamulong si Winnie sa kanyang sarili. Si tatay ba ay dumaranas ng makalangit na kapigatian? Bakit napakalaki ng kapangyarihan nito? Naabot ko na ang ikalimang yugto ng Sage Rank. Ngunit hindi ko maiwasang makaramdam ng panginginig sa aking gulugod kapag naramdaman ko ang kapangyarihan nitong Heavenly Tribulation. Kabanata 2615. Sa tabi ni Winnie, sumulyap si Delaney sa kanya at sinabing, "Napakalakas ng Heavenly Tribulation." Madilim na tumango si Winnie. Napatingin si Quinella sa malayo. Nararamdaman din niya ang isang Heavenly Tribulation sa di kalayuan. Bagamat nakaranas na siya ng Heavenly Tribulation noon, hindi gaanong mahalaga ang kanyang kumpara dito. Hindi napigilan ni Walanus na huminga ng malalim at dahan-daang magsalita. Nakakatakot. Maging ang isang sage ay magiging abo pagkatapos na tamaan ng Heavenly Tribulation na ito. Ang bawat cultivator sa Yoruba Valley at Macchia City ay mararamdaman ang kapangyarihan ng Heavenly Tribulation ni James habang nakatingin sila sa direksyon ng lugar kung saan matatagpuan si James. Sa kagubatan, nakaupo si James sa isang lotus na posisyon sa tuktok ng isang bundok habang pinawi ng maitim na ulap ang kalangitan. Mataas sa itaas ng mga ulap, ang maliliit na kidlat na kapigatian ay bumaba mula sa kalangitan, na tumama at naglipol sa nakapaligid na hanay ng bundok. Nararamdaman niya ang pressure ng tribulation clouds, ngunit itinuring niyang hindi gaanong mahalaga ang mga ito. Kung hindi man lang niya makayanan ang pressure ng tribulation clouds, hindi na niya kailangang magpatuloy pa. James! Sa sandaling iyon, isang boses ang nagmula sa loob ng celestial abode. Sophie! Sigaw ni James sa tuwa. Sa wakas, nagsalita na si Sophie. Samantala, sa isang closed-door meditation sanctuary sa celestial abode, dahan-daang iminulat ni Sophie ang kanyang mga mata. Hindi na kasing putla ng dati ang kanyang mga pisngi. Binalak niyang mag-focus sa pagpapagaling ng kanyang mga sugat ng buong puso. Gayunpaman, nang maramdaman niya ang kapangyarihan ng Heavenly Tribulation sa labas ng mundo, naunawaan niya na ito ay isa sa pinakamahalagang sandali sa buhay ng isang magsasaka. Dahil dito, ayaw niyang may mangyari pang aksidente. James! Ang Heavenly Tribulation ay isa sa pinakamahalagang yugto ng paglalakbay ng cultivator. Mula noong unang panahon, lahat ng mga magsasaka na nakaranas ng Heavenly Tribulation ay susubukan na iwasan ang kapangyarihan ng kapigatian sa anumang paraan. Ito, gayunpaman, ay isang pagkakamali. Ang makalangit na kapigatian ay ang pinakamahusay na kapangyarihan upang linangin ang puso at isip ng isang tao. Makakakuha ka ng napakalaking palabas dito. Umalangaw-ngaw sa isip ni James ang boses ni Sophie. Ang kailangan mong gawin ay hayaan ang Heavenly Tribulation na hampasin ka sa halip na labanan ito. Nang marinig ito ni James ay nagsalubong ang mga kilay. Matutokso siyang subukan kung ito ay anumang iba pang okasyon. Gayunpaman, nakadama siya ng napakalaking pressure kapag nahaharap sa Heavenly Tribulation. Sa simula, naisip niyang malalampasan niya ang Heavenly Tribulation hanggat kaya niyang labanan ang kapangyarihan sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang lakas. Gayunpaman, hindi kumpiyansa si James na malalampasan niya ang pagsubok. Ngayon, kailangan niyang hayaan ang Heavenly Tribulation na atakehin siya ng hindi sinusubukang lumaban.
Sigurado ka ba dito, Sophie? Ang aking pisikal na lakas ay hindi pa umabot sa punto kung saan maaari kong labanan ang heavenly tribulation. Sabi ni Sophie, ito ang perpektong pagkakataon. Hanggat maaari mong malagpasan ang pagsubok. Ang iyong pisikal na lakas ay patuloy na lalago. Huminga ng malalim si James at sinabing, I'll try, but there are no guarantees. Give your best shot. Tandaan na huwag masyadong ipilit ang iyong sarili. Kung tutuusin, mas mahalaga ang buhay mo. Inangat ni James ang ulo para tumingin sa langit. Habang tinatanggal ng maitim na ulap ang kalangitan. Ang kanyang paligid ay napakaitim. Pagkatapos, isang puting kidlat ang kumislap sa mga ulap at nagpapaliwanag sa madilim na kalangitan. Halika! Si James ay may maalab na determinasyon sa kanyang mga mata, dahil sinabi ni Sophie na ito ang perpektong pagkakataon. Kailangan niyang samantalahin ang sandali at gamitin ito ng husto. Bukod dito, ang kanyang pisikal na lakas ay umabot na sa tuktok at hindi na maaaring tumaas. Ito ang perpektong pagkakataon upang madagdagan ang kanyang pisikal na lakas. Kabanata 2616. Ang bawat cultivator ay tiyak na makakaranas ng heavenly tribulation pagkatapos maabot ang isang tiyak na cultivation rank. Gayunpaman, ang heavenly tribulations ay mayroon ding mga pagkakaiba sa kapangyarihan. Sa normal na mga kalagayan, mas malaki ang potensyal ng isang tao at mas maraming providence ang natanggap ng isang tao. Mas malakas ang heavenly tribulation. Ang heavenly tribulation ni James ay nakakuha ng atensyon ng maraming makapangyarihang tao. At marami sa mga mula sa Yoruba Valley at Makia City ang tumungo sa direksyon ni James. Na nagpaplanong nakita siya mula sa mas malapit sa distansya. Samantala, ganap na handa si James na gamitin ang kanyang kapangyarihan para labanan ang heavenly tribulation. Gagamitin niya ang kapangyarihan nito upang mapuno ang kanyang pisikal na katawan. Sa madagdagan ang kanyang pisikal na lakas. Kasabay nito, sa Celestial Abode, lumabas si Sophie sa City Lord's Mansion. Kinaladkad ang kanyang nasugatan sa katawan. Nagtungo siya sa mga kagubatan sa labas ng lungsod at nangolekta ng ilang Empyrean spiritual herbs at misteryosong berry. Gusto niyang mapuno ang isang hilang elixir para kay James. Ang katawan ni James ay natatangi at nagtataglay ng hindi kapani-paniwalang mga kakayahan sa pagpapabata dahil ito ay muling hinubog ng demonic lotus. Hindi lamang iyon, ngunit ang kanyang mga sugat ay agad na gumaling kapag nakatalyze niya ang demonic energy sa loob ng kanyang katawan sa kabila ng matinding pinsala. Gayunpaman, naramdaman niya na espesyal ang heavenly tribulation ni James. At hindi ito magtatapos ng ganoon kadali. Maaaring hindi ito matapos kahit na tuluyang maubos ang demonic energy ni James. Dito, hindi siya pwedeng makialam para iligtas si James o tulungan siya. Kapag nakialam na siya, ang heavenly tribulation ay magiging kanya. Pagkatapos mangolekta ng mga kontribusyon, tumungo siya sa silid ng alchemy sa Celestial Abode at nagsimulang magpino ng isang elixir. Samantala, full alert naman si James sa outside world. Kahit na ang langit ay nabura ng madilim na ulap. Ang heavenly tribulation ay hindi tumama kay James. Gayunpaman, ang aura ng heavenly tribulation ay lalong lumakas. Sa isang kisap mata, lumipas ang isang araw. Gayunpaman, ang heavenly tribulation ay hindi lumitaw. Hindi naman nagmamadali si James. Sa sandaling iyon, ganap na siyang nakahinga at hindi na ito tinatrato bilang isang heavenly tribulation. Sa halip, itinuring niya itong isang uri ng pagsasanay upang madagdagan ang kanyang lakas. Zap! Biglang may narinig na malakas na ingay mula sa langit. Nakakabingi ang tunog. At ang mga sound wave ay naputol sa hangin, na tumatawid sa lugar na kinaroroonan ni James. Kaagad, lahat ng nasa paligid niya ay naging mga durog na bato.
Nakaupo si James sa isang lotus na posisyon sa tumpok ng mga durog na bato tulad ng isang matandang monghe. Isang kidlat na kapigatian ang lumitaw sa ilalim ng mga ulap, tulad ng isang malaking buhay na dragon. Tumingin ito pababa kay James. Nang maramdamang may mali, inangat ni James ang kanyang ulo. Napakalaki ng kidlat na kapigatian. Mga daan-daang metro ang lapad. Ang nakabubulag na puting liwanag na naaninag nito ay nagdadala ng cataclysmic power. Sa sandaling iyon, gumalaw ang kidlat na kapigatian. Bumaba mula sa langit sa mabilis na bilis. Tumama ito sa direksyong kinaroroonan ni James. Napabuntong hininga si James. Ang bilis ng kidlat ng kapigatian ay hindi kapani-paniwala. Sa isang kisap mata, nauna na ito kay James. Boom! Sa sandaling tumama ang kidlat na kapigatian sa lugar na kinaroroonan ni James. Lahat ay sumabog. Malaki ang ripple na nilikha ng pagsabog. At nagsimula itong kumalat na si James ang sentrong punto. Sa paghiwa-hiwalay ng ripple sa hangin. Lahat ng nasa paligid ni James ay naging mga guho. 1 kilometro, 10 kilometro, 100 kilometro, 000 kilometro, 10, 000 kilometro, 100, 000 kilometro, 000 kilometro. Ang pagsabog ay napakalakas na ang lahat sa loob ng isang radius na 1,000,000 kilometro ay ganap na nilipol. Samantala, si James ay nasa dead center ng pagsabog. Ang kanyang pisikal na katawan ay nagdadala ng lakas ng pagsabog. Habang tinatamaan siya ng kidlat na kapigatian, hindi na kayanan ng kanyang katawan ang napakatinding kapangyarihan. Ang kanyang mga meridian sa buong katawan ay nawasak. At lahat ng kanyang mga buto ay nabasag at naging abo. Bukod doon, paulit-ulit siyang hinampas ng sunod-sunod na alon ng kapangyarihan. Dahil dito, ang kanyang katawan ay nagdusa ng hindi pa naganap na pinsala. Sa sandaling nasugatan ang kanyang katawan. Ang demonic energy sa loob ng kanyang katawan ay lumundag at nilikha pinuprotektahan ang may-ari nito. Gayunpaman, ang pisikal na katawan ni James ay dumanas ng matinding pinsala. Kung wala ang kanyang demonic energy na nagpoprotekta sa kanya, nawasak na sana siya sa kawalan. Ang kapangyarihan ng kidlat na kapigatian ay tumagos sa hangin at hindi ganap na nagkalat. Ang katawan ni James ay patuloy na dumanas ng matinding pinsala. Kabanata 2617. Ngayon na ang oras. May malay pa si James. Nakatalyze niya ang Novenary Golden Body CD at sinimulan niyang puspusan ang kanyang katawan sa pamamagitan ng pagsipsip ng kapangyarihan ng mga kidlat na kapigatian sa kanyang paligid. Ang kapangyarihan ng mga kidlat na kapigatian ay napalitan ng enerhiya para sa pagpapadalisay ng kanyang pisikal na katawan. Pagkatapos, tumigil ang pagkasira ng kanyang katawan. Ang natitirang kapangyarihan ng mga kapigatian sa kidlat ay nagsimulang pumasok sa kanyang katawan sa ilalim ng Novenary Golden Body CD, na nagpabata sa kanyang malubhang na sugatan sa katawan. Napaglabanan ni James ang nakakatakot na heavenly tribulation. Gayunpaman, siya ay malubhang na sugatan, at kailangan niya ng panahon upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Kung ang pangalawang kidlat na kapigatian ay bumaba mula sa langit sa sandaling iyon, tiyak na siya ay mamamatay. Sa kabutihang palad, hindi nangyari ang gayong kaganapan, na nagbigay sa kanya ng sapat na oras upang magpahinga. Nakaupo sa isang lotus na posisyon sa isang tumpok ng mga durog na bato. Ang buhok ni James ay magulo, at siya ay napuno ng dugo. Walang bahagi ng kanyang katawan ang nanatiling hindi nasaktan. At siya ay nasa isang kahabag-habag na kalagayan. Lumipas ang mga araw, at maraming makapangyarihang tao mula sa Yoruba Valley at Makia City ang nakarating sa paligid ng Heavenly Tribulation.
Nang makita ang mapangwasak na kapangyarihan ng Heavenly Tribulation at James na nakaupo sa isang lotus na posisyon sa patay na sentro ng pagtaman ng kidlat, hindi nila maiwasang mapatulala. Nakakatakot. Ang Heavenly Tribulation na ito ay hindi kapani-paniwala. Anong ginagawa niya? Naglilinang daw siya. Pwede ba niyang dinadalisay ang kanyang katawan sa pamamagitan ng Heavenly Tribulation? Nang maramdaman ang presensya ni James sa gitna ng Heavenly Tribulation, lahat ay natigilan. Samantala, inilalabas ni James ang kanyang buong lakas upang gamutin ang kanyang mga sugat nitong nakaraang araw. Ang kapangyarihan ng Heavenly Tribulation ay hindi pa humihiwalay at paulit-ulit na hinahampas ang katawan ni James. Gayunpaman, sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan, patuloy na dinadalisay ni James ang kanyang pisikal na katawan. Sa mga sumunod na araw, ang kanyang pisikal na katawan ay nawasak at muling binago. Sa pamamagitan ng paghinga ng bagong buhay sa kanyang katawan, ang kanyang pisikal na lakas ay lalong lumakas. Sa loob lamang ng ilang maikling araw ng paglilinang, nakaipon na siya ng hindi mabilang na taon na halaga ng paglilinang. Sa sandaling iyon, ang kanyang pisikal na lakas ay isang hakbang na lamang mula sa pagiging isang sage. At malapit na siyang magkaroon ng katawan ng isang sage. Sakaling mangyari iyon, makakayanan niya ang mga pag-atake ng mga magsasaka ng sage gamit ang kanyang pisikal na lakas lamang. Ito ay hindi kapani-paniwala. Pagkatapos, ang boses ni Sophie ay nanggaling sa loob ng celestial abode. James, nararamdaman ko na ang ikalawang Heavenly Tribulation ay nasa iyo. I have refined a healing elixir to rapidly heal your injuries. Umalingaw ang boses ni Sophie sa kanyang isipan. Naramdaman ni James ang presensya ng healing elixir. Nasugatan ka, kaya hindi mo kakayanin ang pag-atake ng pangalawang kidlat na kapigatian. Bilasan mo at kunin mo ang elixir. Gumalaw ang isip ni James. At may lumabas na healing elixir sa kanyang mga kamay. Walang pag-aalinlangan. Nilunok niya ng buo ang bagay. Matapos ubusin ang healing elixir, isang mainit na agos ang kumalat sa kanyang katawan. At isang kapangyarihan ang mabilis na nagpabata sa kanyang katawan. Sa isang iglap ganap na gumaling ang kanyang malubhang na sugatan sa katawan. Natulala ito kay James. Ang healing elixir na ito ay hindi kapani-paniwala. Gaya ng inaasahan sa isang quasi-emperor. Ang mga bagay na mayroon siya ay talagang kahanga-hanga. Si James ay bumalik sa kondisyon. At walang nakitang pinsala sa kanyang katawan. Inangat niya ang ulo para tumingin sa langit. Ang mga kulay pilak na puting kidlat ay mabilis na nagtitipon sa mga ulap. Alam ni James na malapit nang lumitaw ang ikalawang kidlat na kapigatian. Halika, sabi ni James na may matatag na determinasyon. Hindi ako lilipulin ng Heavenly Tribulation. Sa kabaligtaran, lalakas lang ako sa harap ng kahirapan. Kabanata 2618. Ang kakaibang pisikal na katawan ni James ang demonic body. Ang elemental na banal na katawan. At ang sword body at ang kanyang pinagsamang paglilinang ay nagbigay daan sa kanya na labanan ang unang kidlat na kapigatian. Ang kanyang kasalukuyang pisikal na lakas ay nakakatakot. At naabot na niya ang rurok ng ikatlong yugto ng Tribulation rank. Kung kaya niyang labanan ang pangalawang kidlat na kapigatian at sisipin ang kapangyarihan nito upang mapuno ang kanyang katawan. Ang kanyang pisikal na lakas ay tatawid sa Sage rank. Matapos inumin ang healing elixir na ibinigay sa kanya ni Sophie, ang kanyang mga sugat ay ganap na gumaling. At siya ay bumalik sa tiyak na kondisyon. Halika, siya ay pinaghandaan. Sa pagtingin sa kalangitan, ang kulay pilak puting kidlat ay nagtipon sa ilalim ng madilim na ulap. Di nagtagal, isang kidlat na daan-daang metro ang lapad at 10-10 kilometro ang haba ay nasuspine sa kalangitan. Na nagliliwanag ng isang nakasisilaw na puting liwanag at naglalabas ng mapanirang aura.
Nakakatakot. Nang makita ito, hindi maiwasan ng mga makapangyarihang figure sa di kalayuan na makaramdam ng lamig sa kanilang gulugod. Ang kanilang presensya dito ay madalas na nalampasan na nila ang mga heavenly tribulations noon. Dahil dito, nagkaroon sila ng magaspang na pag-unawa sa heavenly tribulations. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang heavenly tribulation ay hindi hihigit sa 10-10 metro ang lapad at daan-daang metro ang haba. Gayunpaman, ang kasalukuyang heavenly tribulation ay 10-10 kilometro ang haba, tulad ng isang dragon sa kalangitan. Nagradiated ito ng ganoong kapangyarihan na nagpapa-atres sa lahat ng walang malay. Umurong. Nang makita nila ang gayong kahanga-hangang kapigatian sa kidlat, ang lahat ng mga manunood ay umatras sa likuran bago pa man bumaba ang kidlat na kapigatian. Dumagundong. Ang kidlat na kapigatian ay gumawa ng isang dumadagandong na ingay sa kalangitan. Ang kapangyarihan nito ay napakalaki na ang espasyo sa rehiyon ay na-destabilize at nagsimulang lumitaw ang mga bitik. Sa sandaling iyon, isang kidlat na kapigatian ang bumaba mula sa langit. Wala man lang tunog. Hindi nagtagal. Ang kidlat na kapigatian ay tumama sa lupa. Ang oras ay nagyelo, o marahil ay bumagal sa isang lawak na tila hindi gumagalaw. Sa isang iglap, lumitaw ang isang bitek sa lupa na nawasak at lubos na nawasak. Sa pambihirang bilis, lumawak ang bitek at nakabuo ng malalim na bangin. Pagkatapos, habang ang kapangyarihan ng kidlat na kapigatian ay tumagos sa hangin, ang bitin ay lumaki, at ang lupa at mga bato sa paligid ay naging abo, na nawasak sa kawalan. Ang pisikal na katawan ni James ay tinamaan muli ng kidlat na kapigatian. Sa sandaling iyon, hindi makayanan ang kapangyarihan. Nagsimulang lumitaw ang mga bitak sa kanyang katawan. Pagkatapos, lahat ng uri ng kapangyarihan ay agad na tumakas sa kanyang katawan: demonic energy, elemental power, at sword energy, at matiyagang nagtanggol laban sa kidlat na kapigatian. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng kidlat na kapigatian ay napakalaki. Hindi nakayanan ang napakalaking puwersa. Agad na nagtamo ng matinding pinsala kay James. Umikot ang kanyang ulo, at ramdam na ramdam niya ang pag-alis ng kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Mamamatay na ba ako? Sumagi sa kanyang isipan ang pag-iisip ng kamatayan. Hindi ako pwedeng mamatay. Kailangan kong tumambay doon. Isang malakas na paniniwala ang lumitaw sa kanyang isipan. Sa una, hindi niya planong gamitin ang True Essence para labanan ang kidlat na kapigatian. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng kidlat na kapigatian ay napakalaki, at hindi niya kayang pigilan ang enerhiya gamit ang kanyang pisikal na katawan ng mag-isa. Sa sandaling iyon, nakatalyze niya ang True Essence. Binalot ng True Essence ang kanyang katawan, na bumubuo ng walang hugis na halo sa ibabaw ng kanyang balat upang harangan ang pag-atake ng kidlat na kapigatian. Boom! Kabanata 2619. Sa isang iglap, nabasag ang halo na gawa sa True Essence. Si James ay muling nag-catalyze ng True Essence para bumuo ng protective barrier. Bagamat tapos na ang kidlat na kapigatian, paulit-ulit na tumama ang kapangyarihang nabuo nito sa pisikal na katawan ni James. Tiniis ni James. Kasabay nito, nakatalyze niya ang demonic energy sa loob ng kanyang katawan at mabilis na binago ang kanyang katawan. Hindi lamang iyon, ngunit nakatalyze din niya ang Novenary Golden Body CD at sinisipsip ang natitirang kapangyarihan ng kidlat na kapigatian upang ganapin ang kanyang pisikal na katawan. Kahit na ang mga pinsala ni James ay malubha, at ang kanyang katawan ay nasa kahabag-habag na estado, siya ay nanindigan. 2/3. Matapos mapatatag ang kanyang mga sugat, nakahinga siya ng maluwag. Natapos na ang pinaka-nakakatakot na pag-atake, at tanging ang natitirang kapangyarihan ng kidlat na kapigatian ang nananatili sa loob ng kanyang katawan.
At paulit-ulit siyang tinamaan. Sa kabutihang palad, nagawa niyang labanan ang kapangyarihan sa ngayon. Ngayon, nag-concentrate siya sa pagpino ng kanyang katawan ng buong puso. Sa isang malayong rehiyon, maraming makapangyarihang tao ang matamang nagmasid sa sitwasyon. Naramdaman ang pagkawasak na dulot ng heavenly tribulation at ang katotohanang si James ay nakaupo pa rin sa lotus position sa lupa. Lahat ay napabuntong hininga, nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Tinitigan ni Walganes si James. Kahit na siya ay nagil-inang ng maraming supernatural na kapangyarihan. Nakakuha ng maraming providence, at nagtataglay ng napakalaking potensyal. Ang kanyang heavenly tribulation ay hindi maihahambing kay James. Nakakatakot. Huminga ng malalim si Walganes at tahimik na bumulong sa sarili. Tulad ng inaasahan sa huling pag-asa ng sangkatauhan. Sino pa ba sa mundong ito ang makakalaban sa kanya kapag siya ay bumangon? Sanang pag-agaw ng lahat ng nasa kanya para sa sarili ko. Ako ang magiging pinakamakapangyarihang individual sa panahon ng Apocalypse. Ang mas hindi kapani-paniwalang pagganap ni James. Mas lihim na nagalak si Walganes. Para sa kanya, lahat ng mayroon si James sa ngayon ay sa kanya na rin sa huli. Si Winnie, na hindi kalayuan, ay nasaksihan din ang lahat. Nang makitang maayos na si James, sumili ang isang malabong ngiti sa kanyang malungkot na mukha habang bumubulong. As expected of Dad, maaari pa nga niyang gamitin ang kanyang pisikal na katawan para labanan ang gayong kakaibang heavenly tribulation. I don't think someone in this world would dare do such thing. Pinigilan ni Delaney ang ngiti niya. Lihim na tuwang-tuwa, bumulong siya. Masyadong makapangyarihan si James. Pagkatapos ng kapighatiang ito, ang kanyang lakas ay tataas lamang ng husto. Lahat ay natigilan sa heavenly tribulation ni James. Samantala, si James ay abala sa kanyang paglilinaw. Ang Novenary Golden Body CD ay isang misteryosong body refinement art na maaaring ganapin ang katawan sa pamamagitan ng paghiram ng lahat ng uri ng kapangyarihan. Bukod pa riyan, mas malala ang mga pinsala ng isang tao. Mas maganda ang epekto ng pagpipino. Ang kanyang pisikal na lakas ay unti-unting tumaas na hindi niya alam. Gayunpaman, pagkatapos ng ikalawang kidlat na kapigatian, ang ikatlo ay hindi dumating sa kabila ng maraming oras na lumipas. Binigyan nitong si James ng silid sa paghinga. At sunod-sunod na nilinang niya sa loob ng ilang araw. Sa nakalipas na ilang araw, ang natitirang kapangyarihan ng natitirang kidlat na kapigatian ay tumama sa kanyang katawan ng paulit-ulit. Na nagbibigay sa kanya ng napakalaking kapangyarihan upang ganapin ang kanyang katawan. Pagkalipas ng ilang araw, gumawa si James ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang pisikal na lakas. Kahit na hindi pa niya maabot ang sage rank, ang kanyang pisikal na katawan ay naging isang sage. Sa sandaling iyon, naramdaman na lamang ni James ang kanyang pisikal na katawan ay sumailalim sa matinding pagbabago. Ang kanyang mga buto ay kumikinang na ngayon. Ang lakas na nilalaman ng kanyang dugo ay tumaas. At ang tibay ng kanyang mga kalamnan ay bumuti ng husto. Katawan ng isang sage. Isang malabong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Sa wakas, nakagawa na siya ng tagumpay matapos titigan ang kamatayan sa mata. Sulit ang lahat ng kanyang pagsisikap. Matapos ang kinan ng katawan ng isang sage. Ang natitirang bahagi ng ikalawang kidlat na kapigatian ay hindi na makakayanan ng anumang pinsala sa kanya. Kaya't, saglit na tumigil si James sa paglilinang at nakatalyze ang demonic energy upang pabutin ang kanyang malubhang na sugatan sa katawan. Kinailangan niyang bumalik sa pinakamataas na kalagayan bilang paghahanda para sa paparating na heavenly tribulation. Kabanata 2620. Ipinatawag ni James ang lahat ng demonic energy sa kanyang katawan para pagalingin ang kanyang mga sugat. Dahil taglay niya ang demonic body,
Mas lumalakas ang kanyang pisikal na katawan. Mas maraming demonic energy ang magiging material mula sa loob nito. Kahit na ang demonic energy sa loob ng kanyang katawan ay mas malaki kaysa dati. Paulit-ulit siyang tinamaan ng kidlat na kapigatian. Ang demonic energy ay nauubos upang pagalingin ang kanyang pisikal na katawan. Sa kasalukuyan, hindi gaanong demonic energy ang nananatili sa loob niya. Sa katunayan, ang kanyang natitirang demonic energy ay hindi magiging sapat upang ganap na mapasigla ang kanyang mga pinsala. Kumuha si James ng healing elixir na inihanda ni Sophie para sa kanya at nilunok ito ng buo. Matapos ubusin ang healing elixir, isang mainit na agos ang kumalat sa buong katawan niya. Dahil ang kasalukuyang nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan. Ang mga nakapagpapagaling na epekto ay kaakit-akit. Hindi nagtagal, ganap na gumaling ang kanyang mga sugat. Samantala, bumalik siya sa peak form. Ngayon, hinihintay niya ang ikatlong kidlat na kapigatian na dumating sa kanya. Hindi niya alam kung gaano katagal ang heavenly tribulation. Anuman, magagawa niya lamang ang kanyang makakaya. Dahil hindi pa dumarating ang heavenly tribulation. Sinamantala niya ang pagkakataon at tinanong si Sophie, na nasa celestial abode, ng ilang mga katanungan. Sophie, hanggang kailan tatagal itong kidlat na kapigatian? Dumating ang boses ni Sophie. Ang mga ordinaryong magsasaka ay magkakaroon lamang ng isang kidlat na kapigatian. Hanggat kaya nilang madaig ang kapigatian, aakyat sila sa hanay. Gayunpaman, walang ganap. Kung mas malaki ang iyong potensyal at mas maraming providence na nakukuha mo sa iyong paglalakbay sa paglilinang, mas maraming makalangit na kapigatian ang iyong makakaharap. Ang mga kapigatian sa langit ay nahahati sa mga hanay. Ang pinakamalakas na heavenly tribulation na naranasan ng mga tao ay may 9 na kidlat na kapigatian. Mula noong unang panahon, ang mga nakakaranas lamang ng 9 na heavenly tribulations ang makakarating sa Grand Emperor rank. Nang marinig ito, nagkaroon na ngayon si James ng magaspang na naunawaan sa heavenly tribulations. Ang mga nakaranas ng 9 na heavenly tribulations ay halos palaging umabot sa Grand Emperor rank. Napakamot sa kanyang ilong, bumulong si James sa kanyang sarili. Ibig sabihin, ang heavenly tribulation na naranasan ko ay may 9 na kidlat na kapigatian. Gayunpaman, si Sophie, na nasa celestial abode, ay nakasuot ng isang solemn na ekspresyon. Dahil siya ay isang quasi-emperor at naabot na niya ang ranggo kung saan nakikita niya ang lihim ng langit. Naramdaman niya na ang heavenly tribulation ni James ay hindi pangkaraniwan. Hindi ito magtatapos ng ganoon lang. Marahil ang 9 na kidlat na kapigatian na inilarawan niya ay pasimula lamang sa isang mas dakila. Sa labas ng mundo, ganap na nakaka-relax si James dahil naabot na niya ngayon ang sage rank. Ayon kay Sophie, mayroon lamang hindi hihigit sa kanya na kidlat na kapigatian sa heavenly tribulation. Maaari niyang labanan ang unang 2 kidlat na kapigatian at dagdagan ang kanyang lakas sa proseso. Kaya ang natitirang mga kapigatian ay dapat maging isang piraso ng cake. Ngayon, hindi na ito kapigatian mula sa langit. Sa halip, ito na ngayon ay isang anyo ng pagsasanay. Para sa natitirang heavenly tribulations, nilalayo ni James na dagdagan pa ang lakas ng kanyang pisikal na katawan. Ngayon na siya ay ganap na gumaan. Siya ay matiyagang naghintay para sa heavenly tribulation na bumaba sa kanya. Hindi nagtagal, ang ikatlong heavenly tribulation ay tumama sa kanya. Ang pangatlo ay mas malaki pa sa kapangyarihan kaysa sa naunang 2. Maaari niyang labanan ang unang 2 kidlat na kapigatian at dagdagan ang kanyang lakas sa proseso. Kaya ang natitirang mga kapigatian ay dapat maging isang piraso ng cake. Ngayon,
Hindi na ito kapigatian mula sa langit. Sa halip, ito na ngayon ay isang anyo ng pagsasanay. Para sa natitirang heavenly tribulations. Nilalayo ni James na dagdagan pa ang lakas ng kanyang pisikal na katawan. Ngayon na siya ay ganap na gumaan. Siya ay matiyagang naghintay para sa heavenly tribulation na bumaba sa kanya. Hindi nagtagal. Ang ikatlong heavenly tribulation ay tumama sa kanya. Ang pangatlo ay mas malaki pa sa kapangyarihan kaysa sa naunang dalawa. Gayunpaman, dahil ang pisikal na labanan sa katawan ni James ay bumuti ng husto. Nagawa niyang labanan ang kidlat na kapigatian. Bagaman siya ay nagdusa ng mga pinsala. Ang mga ito ay hindi kasing seryoso ng dati. Pagkatapos ng ikatlong heavenly tribulation, muling pinino ni James ang kanyang katawan. Ngayon, ang kanyang pisikal na lakas ay hindi na maaaring madagdagan ng marami. Gayunpaman, ito ay mabuti sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang pagpapagaling sa kanyang mga sugat habang naghihintay sa pagdating ng heavenly tribulation. Ang ikaapat na kapigatian sa langit. Ang ikalimang makalangit na kapigatian. Ang ikaanim na kapigatian sa langit. Ang ikapitong makalangit na kapigatian. Ang ikawalong kapigatian sa langit. Ang ikasyam na kapigatian sa langit. Ang heavenly tribulations ay patuloy na sinasaktan ni James. Sa bawat oras na lumitaw ang isang heavenly tribulation, ito ay lilito muli pagkatapos ng ilang araw. Mahigit isang buwan na ang lumipas mula noong unang heavenly tribulation ni James. Nang tumama sa kanya ang ikasyam na heavenly tribulation, ang kanyang pisikal na lakas ay gumawa ng panibagong tagumpay at umabot sa ikalawang yugto ng sage rank. Tapos na, dahan-daang tumayo si James at nag-inat. Ang kanyang mga buto ay gumagawa ng mga bitik. Nang maramdaman niya ang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan, may kumpiyansa siyang ngiti sa kanyang mukha. Kahit na hindi pa ako sage. Ang aking pisikal na lakas ay katumbas na ngayon ng isang cultivator sa ikalawang yugto ng sage rank. Sa ganoong kapangyarihan, sino sa mga sage ang makakaasa na matatalo ako?